Magandang hapon mga kapatid. Dahil dumako na po tayo sa ating mensahe po sa hapon ito. Ang ating mensahe po ay kung ano ang epekto ng Ebanghelyo at katotohanan sa mga tao. So dito sa ating pag-aaral, tayo magsisimula sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay may panalangin habang siya'y nakapako sa krus. Ang panalangin ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kailang ginagawa kanya. So itong mga taong ipinapanalangin ng ating Panginoon, ito yung parehong grupo ng mga tao na nagsabi kay Pilato na ipako nila sa krus ang Panginoon. Dahil noong panahon na yun, mayroong kaugalian ang mga Hudyo na tuwing Passover, meron silang pinapalayang bilanggo. Ngayon, itong mga tao ito, ang nagsabi sa ating Panginoon, kay Pilato, na ipako ng ating Panginoon. Sa katotohanan, ang ating Panginoon, wala siyang kasalanan. Hindi siya napako sa krus dahil siya nagkasala. Wala siyang kasalanan. At alam ni Pontius Pilate na ang ating Panginoon ay walang kasalanan. Ibisahin po natin. Now at the feast of the feast, pag sinabing feast, hindi yung piyestang alam natin, yung may patron saint, hindi. Ito yung mga tao ng pista ng mga Hudyo. Sa pagkakataon na ito yung feast of the leavened bread. Hindi nagsisimula sa Passover. Yung 40th day ng unang buwan, yun ang Passover. Yung susunod nun, yun ang feast of the leavened bread. Ganyan. Now at the feast, the governor was accustomed to releasing to the multitude one prisoner whom they wish. So meron kaugalian na palalayain nila yung gusto ng mga taong mapalaya. And at the time, they had a notorious prisoner called Barabbas. Meron talagang notorious. Therefore, when they had gathered together, Pilate said to them, "Whom do you want me to release to you?" Sino gusto niyo palayain ko na? Barabbas or Jesus was called Christ? For he knew that they had handed him over because of envy. So, alam niyo walang kasalanan. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him, saying, "Have nothing to do with the just man, for I have suffered many things today in a dream because of him." So, nanaginip siya ng mga bagay dahil sa ating Panginoon. But the chief priest and elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas and destroy Jesus. So yung mga tao ito, nakakapagtaka sila. Nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, at siya'y nakaupo sa isang donkey, ay nag-celebrate sila eh. Eh pagdating naman dito sa pagkakataon na ito, sila naman nagsabi kay Pontius Pilate, ipako siya sa krus. Isahin natin. The governor answered and said to them, "Which of the two do you want me to release to you?" They said, "Barabbas." Pilate said to them, "What then shall I do with Jesus, who is called Christ?" They all said to him, "Let him be crucified." Then the governor said, "Why? What evil has he done?" Alam mo si Pontius Pilate, politiko yan eh. Alam niya yung totoo, pero wala siyang pakialam. But they cried out all the more, saying, "Let him be crucified." When Pilate saw that he could not prevail at all, but rather that a tumult was rising, he took water and washed his hands. Wala ang kasalanan niya, kaya gumawa niya. Before the multitude saying, "I am innocent of the blood of this just person, you see to it." So dito natin makikita ang Panginoon, habang siya nakapako sa krus, ay pinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Kaya ang totoo niya, si Barabbas ay isang magnanakaw. So isa siyang masamang tao. So John chapter 18 verse 39, "But ye are accustomed that I should release someone to you at the Passover. Do you therefore want me to release to you the King of the Jews?" Then they all cried again, saying, "Not this man, but Barabbas." Now Barabbas was a robber. So pinili nila isang motor sa magnanakaw kaysa sa ating Panginoon. So ito yung pinapanalangin ng Panginoon, mga taong ito,
Ang pinapanalangin ng Papa, sinakpa ako sa krus. Pakapalan mo sila, Ama, kanya. Dahil di nila alam ang kailang ginagawa. Ngayon, kailan sila pinatawad? Tingnan niyo, wala silang dahilan. Para sabihin, hindi nila kilala ang Panginoon. Dito sa Nicodemus, dahil siya isang tapat na tao, at nakikita niya yung mga kahulugan ng mga tanda na ginawa ng Panginoon, kinilala niya na siya galing sa Diyos. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, maraming theory ba dumating sa gabi? May wala tayong alam kung bakit. Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Hindi mo magagawa mga tandang ginawa mo kanya, maliban ng Diyos ay kasama niya kanya. So itong tao ito, sa tapat na tao, nakita niya yung kahulugan ng mga tanda. So kinikilala ng Panginoon ay galing sa Diyos, at least. Pero yung mga Hudyo nagpapakaw sa ating Panginoon, nakita rin nila yung mga tanda. Acts chapter 2, verse 22, verse 23, Men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man attested by God to you. Katulad sinasabi ni Nicodemus. By miracles, wonders, and signs, which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Yung mga salitang miracles, wonders, and signs, pare-pareho lang yun. Kaya lang ginasabing miracles, dahil ito'y galing sa kapangyarihan ng Diyos. At itong mga bagay nito na nagagawa sa kapangyarihan ng Diyos, na hindi maaari kami sa normal na paraan, ito yung nagbibigay ng kaisipan sa'yo. Hindi magtataka, ano ibig sabihin ng mga bagay nito? At ito yung nagiging tanda. So ito yung nagtutulong sa'yo kanya, na ito'y mga salitang, kung ito'y pinag-uusapan, yung pinangalan ng mga apostol, meron din tandang kalaki. Ito yung nagpapakita na ito'y galing sa Diyos. Ito namang ginawa ng Panginoon ay nagpapakita na siya galing sa Diyos. Kanya. Which God did through him in your midst, as yourselves also know. Kanya alam niyo, kanya. Hindi niyo maaaring tanggi yung ginawa ng Panginoon. Kanya. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, he had taken by lawless hands, have crucified and put to death. Hindi sila yung actually nagpaparo. Pero sila nagsabi, ipako sa krus. So dito na makikita yung responsibilidad. Bagamat hindi ka mismo nagpako, pero kaya nagsabi, ipako mo sa krus. Sasabi ni Pedro at mga apostol, pinako niya sa krus. Kanya. Actually, mismo pumako sa krus sa kanya, yung mga Romano, lahat silang kasalanan. Ang may kasalanan yung nagpapako sa krus. Kanya. At pinatay nyo kanya. Hindi naman sila pumatay. Yung mismong mga Romano. Pero pinatay nyo kanya. So tingnan ninyo ang kaisipan ng mga tao ito. Pareho-pareho lang sila nakakita. Iba yung epekto kay Nicodemus, dahil tapat siya. Iba yung epekto sa kanila, hindi sila naniwala. So ito yung mga tao nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Ngayon, kailan sa bukot ang Ama? Sabi niya, patawarin mo sila kanya. Hindi siya mangutang Ama, doon mismo sa krus. Hindi. Pagkatapos sa ilang araw, siya sumagot kanya. At sa pangalan sa Pentecost, yung binasa na natin kanina yan, sa verse 36, sa pangalan ni Apostle Peter, kasama ng 11, pinatunayan nila isang bagay. Pakatala sa sinya ng bukal ng Israel, na ginawa ng Diyos, itong si Jesus na nipinako sa krus ng Panginoon at Kristo kanya. Yun ang ginawa niyo kanya, kung sino yung pinako sa krus. Siya ang Panginoon at Kristo na ginawa ng Diyos. Kaya alam po natin, may sumampalataya. Pero yun makikita natin, sila ay nagpapako sa krus. Yun ang makikita natin. So ito mga apostol sa pangunan ni Pedro, pero tunahan nila yun. Itong si Jesus na yung pinako sa krus, sa ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo kanya. Siya yung kanyang inihula sa Old Testament. Basahin natin sa Acts chapter 2, verse 24. Whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. For David says concerning him, bago pa dumating ang Panginoon, iniwala siya ni David.
I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope. Bakit? Alam niya, si maliligtas. For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Ito yung sinabi ni David sa Psalm 68-11. So ito yung inihula ni David. Kanya, ito yung katuparan ng inihula sa Old Testament. So siya, Kristo, kanya. Nung siya buhay, ito yung pinahayag ni Apostle Peter. Doon sa Matthew chapter 16, verse 16. Sinabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Pero nung panahon na yun, sa Matthew 16, verse 20, inutusan niya ang kanyang mga alagad, huwag niya sabihin kahit kanino na siya si Jesus. Ang Kristo, huwag niya sabihin ganyan. Number one, hindi sila maniniwala. Pangalawa, kailangan niya patunayan. So Romans chapter 1, verse 3, concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Nung nabuhay na maguling ating Panginoon, tinupad niya yung hula sa Old Testament. At pinatunayan niya na sa anak ng Diyos, siyang Kristo kanya. So, nung sinabuhay na maguli, pagkatapos siya umakyat sa langit, doon ay pinangalan ng mga apostol na si Jesus na napako sa krus sa ginawang Panginoon Kristo ng Diyos. Yan makikita natin. So, siya ang katuparan ng pangako ng Diyos kay David. Tingnan niyo, may pangako si Kristo. So, dito sa 2 Samuel chapter 7, verse 12, at mga sumusunod, sabi ng Diyos kay David, when your days are fulfilled and you rest with your fathers, ibig sabihin, pag namatay ka na kanya, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish His kingdom. Itatatagpuan niyang yung bili pagkatapos mo kanya, na magagaling sa iyo, sa iyong katawan, at itatatagpuan niyang kaharian kanya. He shall be the house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Ang kanyang kaharian na magpakailanman. I'll be His father, and He shall be my son. So dito natin makikita kung saan nagsimula yung father-son relationship. Nung sila nasa langit ko lang gano'n. Pero siya nagkatawang tao, siya ang Diyos ang naging ama, at siya naging anak kanya. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of man and with the blows of the sons of men. Okay, sapagkat siya isang anak, but my mercy shall not depart from him, as I took it from Saul, whom I removed from before you. And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. Kanya. So hindi pa ng Diyos kay David. Dito sa nangaral sila sa Acts chapter 2 verse 29, yun ang sabi ng mga apostol. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. So pinatutunayan lang ni Pedro, totoong David yan. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing, he spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of whom we are all witnesses. So siya ay nabuhay na magulay. Ito yung kanyang sinasabi ni David, na kanyang galing sa kanyang lahi. Therefore, being exalted to the right hand of God, that he received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. So pinatunayan nila, ito si Jesus na ito kanya, yung sinasabi ng Diyos kay David, na kanyang anak, na magkakaroon kanya ng kanyang kaharian. So si Jesus na pinako nila, yun ay pinangako Mesiya o Kristo na nabuhay mula sa mga patay. Kaya sabi niya, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. So yun ang kailangan sa akin. So doon sa Acts chapter 2, yun ang unang pag-aaral ng Ebanghelyo. Anong reaction ng mga tao doon?
Sa verse 37, nasaktan ka niya ang kailang mga puso. So may ilang mga tao sa oras na yon, nasaktan ang kailang puso kanya. Bakit sila nasaktan? Dahil sila ay guilty. Kinikilala nila kung ano ang ginawa nila. Pinatay nila ang Panginoon, ganyan. And said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? So, kinikilala namin, nagkasala kami. Pinatay namin si Jesus na ginawang Kristo at Panginoong Diyos. Anong gagawin namin? Ganyan. So, ito nga, sagutan. Ibig sabihin, yung kailang pagtatanong, tinanggap nila na sila nagkamali. Kung nagpakumbaba sila, tinanggap nila na sila nagkamali, nagkasala, at kayo gusto nila ng kapatawaran. Yun ang reaction nila. Ito sagot ni Pedro. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. So yun ang sa gagawin niya kanya. Kayo magsisi at kayo magbabautismo. And with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized. And that day about 3,000 souls were added to them. Bakit sila sumunod? Dahil sumampalataya. Nasaktan sila dahil nagkasala sila, pero sila nagpakababa. Tinanggap nila na sila nagkasala at kailangan nilang mapatanga. So ginawa nila, di ba? Yun ang epekto nila. Yun ang isang epekto ng salita ng Diyos. Pagka ang puso ng tao, kaisipan niya, ay tinatanggap siya nagkasala at kailangan na nagkapatawaran, yun ang gagawin niya. Siya susunod sa kalooban ng Diyos, katulad na nangyari doon. Bakit siya naligtas? Pagpakita siya ng pagpapagbaba na nakita nila sa pangalan ng apostol, sa katunayan mula sa kasulatan, na si Kristo nga ang katuparan ng mga ulang yun kanya. They gladly receive His word. Tinanggap nila ang salita ng Panginoon. Meron silang pagmamahal sa kailang kaluluwa. Gusto na yung maligtas, o patawad sa ating mga pagkakasala. Ito yung magandang epekto ng Ebanghelyo. Ika'y maniligtas pag ipinangaral sa iyo ang Ebanghelyo. Ito yung sinasabing mabuting lupa ng talinhaga ng mga asik o parable of the sower. Tignan yung larawan na yan. Kung makikita niya yung lupa niya, mataba yan. So pag tumubo yan, malam natin, magbubunga yan. Dahil mabuting lupa kanya. Yung lupa, yan ang kaisipan at puso ng tao. So mabuting lupa, mabuting kanyang kaisipan at puso kanya. Natatanggap sa salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 13 verse 23, ito yung mabuting lupa. But he will receive seed on the good ground. Mabuting lupa. So hindi lahat ng lupa pwede ka magtanim. Hindi lahat ng lupa. Nakita ko yun. Nagtanim ako sa lugod bahay namin na punong-puno ng buhangin. Dahil sumobra yung buhangin, nagpagawa kami ng poso negro. Nilagay sa likod. Namatay, tinanim ko. Walang natira. Nagbunga lang sila. Tuwa ako ng eggplant, okra. Natuwa ako. Kinain namin eh. Pagkatapos namatay, hindi ko maipaliwanag. Nagtanim ako ng bayabas, namatay rin. So in other words, sa conclusion ko, hindi maganda yung lupa. Pero kung maganda yung lupa, kahit ano yung tanim mo, tutubuan niya. Sabi rito, but he who receive seed on the good ground is he who hears the word and understands it. Ito yung tapos yung pinangaralan mo, unungain yan sa gladly receive His word. At ito ay susunod siya siyempre. At siya magbubunga nga niya ng 100, 50, 30. So ito yung mga taong sumunod sa Ebanghelyo sa Acts chapter 2. Nasaktan ang puso nila dahil tinanggap na silang kasama. Yung makikita natin. Yun ang dahilan bakit sila naligtas. Meron silang parang espiritu ng mga Udyo sa Berea. Alam mo yung mga Udyo sa Berea, sila yung mararangal, sabi ni Pablo.
Fair mind, mararangal. Bakit? Yung mga taga-Thessalonica, namangal si Pablo, gusto siyang patayin. Kaya nga tumakbo si Pablo, nakarang sa Berea. Pero yung taga-Berea, nangaral si Pablo, nung ginawa, tinanggap nila salita kanya na may ibang kagalangan at sinaliksik ang kasulatan araw-araw para mapatunayan kung totoo ang bagay nito kanya. Ano nangyari? Sila rin ay naligtas. Therefore, many of them believed, and not also not a few of the Greeks, prominent women as well as men. Bakit sila naligtas? Binuksan nila ang kailang kaisupan. Pero tunayan nila ito totoo kanya. Yun ang espiritu rin ng mga tao na naligtas sa araw ng Pentecost. Yung makikita natin. Sila ay masunurin. Sumunod sila. Sa Hebrews chapter 5 verse 8, sino masunurin ay maliligtas. Bagawa siya na, kayo pinagtuto ng pagtalima sa mga bagay na kanyang tiniis. At siya maging sakdal, kanya siya naging pinagmulan ng walang kakaligtas sa lahat ng tumatalima sa kanya. Sa lahat ng sumusunod sa kanya. Ganun ang ginawa ng mga tao sa Pentecost. Sila nagpabautismo. Sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya siya naligtas. So bukas at kailang kaisipan, sila nagpumaba, sila sumapalatay, sila ay sumunod. Kaya sila ay naligtas. Kaya pumunta naman tayo sa Acts chapter 7. Ang makakaraw dito, hindi isang apostol, kundi si Stephen. Stephen sa Tagalog. Ganon din ang mensahe. Ito sa Acts chapter 2. Paano nangyari sa kanila? Pinaliwanag naman ni Esteban yung mas mahabang kasaysayan ng bansang Israel. Si Abraham, kanya. Sila yung pinag-aamay Abraham, sila nag-inig sa ito, siniligtas sa pamagitan ng Moises, at ipinakita ang tunay ng tabernakulo ng Diyos, kanya na iglesia. Yun ang aral ni Esteban. Ano nangyari sa kanya? Ganon din sa Acts chapter 2, di ba sabi niya, na yung pinakang sa krus. Nagbigay ng kahatulan ng mga apostol, kayo pinakang niyo sa krus, kanya. Ganyan din na ginawa si Esteban. Nagbigay siya ng kahatulan sa Israel, kanya. Kayo mamamatay tao ng mga propeta, at pinatay niyo kanya anak ng Diyos. Anong pagkakaiba doon sa mensahe? Sa Acts chapter 2, pareho lang. Paano nangyari? Yung paraan ni Esteban, mabagsik, totoo yun. Pero wala doon sa paraan. Sabi nga ng isang kasabihan, maraming paraan na pwede mong balatan ng pusa, pero yung pusa hindi magugustuhan. Kaya biglay mong balatan, o dahan-dahan mo sa balatan, nasasaktan pa rin siya. Nasaktan sila. Sabi ni Esteban, you stiff-necked. Stiff-necked, hindi ka makagalaw eh. Ganun. And it's uncircumcised in your heart. Ibig sabihin, sarado yung puso and ears. Kahit ano pa marinig nyo. You always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the just one. And ganun din naman turo sa Acts chapter 2. Of whom you now have become betrayers and murderers, who have received the law by the direction of angels, and have not kept it. Kayo kanya, palagi kayo kumakalaban sa Espiritu Santo, kanya, pinatay yung mga propeta. Kanya. So, anong epekto sa kanya? Anong epekto ng mensahe? Instead na sila yung magpakababa, at tulad sa chapter 2. At tagapin ng pinangan ni Esteban, pinatay nga si Esteban. Hindi na tinanggap ang mensahe niya, pinatay nila si Esteban. Ayaw nilang tagapin yung mensahe, so pinatay nila yung mensahero, yung ginawa nila. Ay, hindi nila kahit tagapin yung mensahe, pinatay siya. Sa Acts chapter 7, verse 54, when they heard the stick, they were cut to the heart. Dinasaktan din sila. Yung salita, cut to the heart, hindi naman ang ginagawa sa Acts chapter 2, di ba? Verse 36, they were cut to the heart, nasaktan sila. Pero dito, nasaktan sila sa ibang dahilan. Sa Acts chapter 2, nasaktan sila dahil sila guilty. Dito nasaktan dahil nagalit sila kay Esteban sa kanyang pangangaral. And they gnashed at him with their teeth. Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him. Yun ang paraan ng kamatayan sa panahon ng kautusan ni Moises. Pag napatunay kayo nagkasala, dadali ka sa labas ng bayan kay bapatid, hindi kayo mamatay. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul, the Apostle Paul.
hindi pa siya Christian, they stoned Stephen as he was calling on God, saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. Siya pinatay. So magkaiba ang reaksyon sa Acts chapter 2 sa Acts chapter 7. Ngayon din ang reaksyon ni Pharaoh sa panahon ni Moises. His tendency magpakumaba sa mga plagues na ginawa ng Diyos. Pinatigas yung puso niya. Ito yung puso ng mga tao ito. Hindi bukas sa kailang kaisipan, sila nagalit dahil totoong sinasabi ni Stephen. Ang salita ng Diyos, kuminsan, hindi siya nagbibigay ng kapayapaan. Siya nagbibigay ng paghihiwalay. Tingnan niyo sa Matthew chapter 10 verse 34, do not think that I came to bring peace on earth. Pero sabi ng mga ngayon, tinanong si Kristo, kapayapaan sa sanglibutan. Ibang klaseng kapayapaan sinasabi nila. Ang kapayapaan nila ng Panginoon ay kapayapaan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sa pamagitan ng kapatawan ng kasalanan. Hindi yung physical na kapayapaan. I did not come to bring peace o physical na kapayapaan, but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Mas mahal na mga tao sa kinausap ni Esteban, ang mga sarili nila kaysa sa Diyos. Kaya pinatay nila si Esteban. Kaya makikita natin, pinangaral sa Acts chapter 2 at ipinangaral sa Acts chapter 7, hindi nagbabago ito. Yan pa rin ang Ebanghelyo. Hindi siya nagbabago. Ang mga nagbabago yung reaksyon ng tao, pero yung salita ng Diyos hindi nagbabago. Ganun pa rin siya. Dito sa 1 Peter chapter 1, verse 22. Since you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit and sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. Nung tayo pinanak na muli, yung biniyang salita ng Diyos. Through the Word of God, which lives and abides forever. So, kasi nagbabago. Because all flesh is grass, and the glory of man is the flower of the grass withers, and its flower goes away. Kung nagtatanim tayo ng bulaklak, alam natin yan. O rosas. May isang araw na napakaganda niya. Pagkatapos siya, bigla siyang malalanta. Ganon kanyang kalulatihan ng mga damo, pati ng tao kanya. But the word of the Lord endures forever. Hindi siya nagbabago kanya. Now, this is the word which by the gospel was preached to you. Ang Ebanghelyo, hindi nagbabago. Ang Ebanghelyo pinapangalan natin, yan din ang Ebanghelyo pinangalan ng Apostol. Yan ang pinangalan ni Esteban. Yan ang pinangalan ni Pablo. Pareho ang Ebanghelyo kanya. Hindi nagbabago dahil hindi nagbabago yung problema. Ang Ebanghelyo solusyon sa kasalanan. So, hindi nagbabago yung kasalanan. Hindi na magbabago yung solusyon. Ganyan. Ang salita ng Diyos, pareho, hindi nagbabago yan. Kahit kailan natin ipangaral, ganoon ang salita ng Diyos. Ang problema, hindi sa mensahe. Ang problema, doon sa nakikinig. Hindi rin sa pangaral kung paano natin pinapangaral, kundi sa nakikinig kanya. Ang katotohanan, palagi masakit kung tayo nagkakasala. Siyempre. So, mahirap talaga pagka natamaan tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ng sumunod sa Hebreo chapter 4, verse 12, ito'y dalawang talim ganyan. Tabak na dalawang talim. Yung isang talim, masakit na yun. Yung ginagamit natin sa bahay, one-sided na yung talim. Hindi natin ginagamit sa kabila. Pero meron tabak na dalawang talim ganyan. Yun ang description ng salita ng Diyos. For the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Kanya. Pag natamaan na lang salita ng Diyos kanya, masasaktan ka. Nasaktan yung mga panahon sa Acts chapter 2, nasaktan din sa Acts chapter 7. Yun ang karakteristik ng salita ng Diyos kung tayo nagkakasala.
Kaya niya pag-iwalay ng mga bagay, hindi naman nag-iiwalay. Yung kaluluwa at spirito, yung utak sa yung ating joy at kasukasuan, at yung ating kaisipan at ang ating pinaplano din. Pwede pag-iwalay kaya salita ng Diyos. Yung makikita natin. Paano kaya ang kasakit pagka tinawag ng dalawang talim? Sakit yun. So kumisa ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng sakit. Para maramdaman natin tayo ay nagkakasala. Ganun talaga yun. Pero, kailangan natin tagapin ng katotohanan kahit nasasaktan tayo. Dahil lang ang paraan para tayo maligtas. At wala nang iba. Yung gagawin natin maganda yung pagsasalita pag sila masaktan, lalo sila hindi maliligtas. Yung mga ginagawa ng mga denominasyon, pinasasay ng mga, hindi mo niligtas yun. Pero pag sinasabi natin ng totoo, minsan tayo nasasaktan. Pero wala na ibang paraan. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Bakit? Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din naman sa mga Grego kanya. So sa lahat ng tao. Sa John chapter 17 verse 17, pakabanalin mo sila sa iyong katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Pag sinabi, pakabanalin, tayo inihiwalay. Tayo inihiwalay ng Diyos sa kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang katotohanan at ang salita ng Diyos kanya, yan ang katotohanan kanya. So, huwag tayo magdahilan kung tayo nagkakasala. Dahil kapag nagkasala tayo mahiwalay sa Diyos. Yun ang epekto ng ating kasalanan. So, kailangan lang tayo magpakumbaba. Tagapin natin kung tayo nagkasala at tayo sumunod sa Ebanghelyo. Hindi pa tayo Kristiyano. Katulad ng ginawa sa Acts chapter 2, verse 27, verse 38. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Men and brethren, what shall we do?" Then Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Kanya. Kung tayo naman po ay Kristiyano, meron din. Hindi na tayo kailangan ng bautismo. Dahil meron na tayo mga anak na ng Diyos. Pero ito sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang kinakausap ito ni Pablo, Apostle John, may mga Kristiyano. If we say that we have not sinned, sabi niya, if we have not sinned, kanya, we make him a liar. And his word is not enough. Dahil siya nagsabi sa atin, lahat yung nagkasala, hindi nakabot sa pagdating ng Diyos. My little children, these things I write to you so that you may not sin. Yan ang gusto ng Diyos. Pero minsan nagkakasala tayo. And if anyone sins, we have an advocate with the Father. Meron tayong abogado ang ating Panginoon, Jesus Christ the righteous, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Yun lang ang gawin natin, tanggapin natin na tayo nagkasala, tayo patatawarin ng Diyos. Kung ang ating itinuro ay mali, at sinabi lang sa kapatid, Brad, mali, itinuro mo kanya. Anong gagawin natin? Kailangan natin tignan kung totoo nga. Kung totoo, tanggapin na katin. Ganun talaga yun. Huwag natin papagmatagasin na itulot ang maling aral. Si Apollos, siya po ay isang taga-Alexandria. Alam niyo yung Alexandria, mayroong malaking library na nilagay doon si Alexander the Great. Lahat ng karunungan ng Grego nandun doon. Now, a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the Scriptures, came to Ephesus. This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. Tama lahat ng lima sa baptismo. Alam na yung baptismo ni Juan. So he began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Sino si Apollos? Ito yung nagsama ni Pablo. Nakita niya siya mali, tinanggap niya siya mali. Tinanggap niya kung ano yung totoo. Ganun po makita natin. Huwag tayong magmatigas at magpatuloy sa maling
itinuturo. So, huwag tayong magalit sa kapatid. Nagturo sa atin ng tamang paraan, wala sa kasalanan. At huwag din natin discredit nagtuturo ng katotohanan. Kahit nasaktan tayo. Huwag tayo magalit sa nangangarap. Sa pagsusulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, pinakita niya ang katotohanan tungkol sa kausan ni Moises. Na hindi na ito yung kausan ng Diyos, kundi kausan ng ating Panginoon. Ano sabi ni Pablo? Ako ba kanya naging kaawan niyo sa pagsasabi ko sa inyo yung katotohanan? Hindi. At sino ba nagsasabi ng totoo? Hindi natin kaaway. Kaibigan natin yun. Sinasabi sa atin kung anong dapat nating marinig, mga kapatid. Ngayon, tanong, anong epekto ng katotohanan sa atin? Tayo ba'y maging katulad sa Acts chapter 2? Na tayo magpakmaba, tanggapin natin kung ano yung totoo? O lalabarin natin ang katotohanan? Katulad ng mga kinausap, inarang sistema. At manatili tayo sa kalagayan, hindi tayo maliligtas. Alam po natin ang sagot. Kailangan natin magpakmaba, tanggapin natin kung ano yung katotohanan. Paniwalaan natin kung ano yung totoo na patunayan sa salita ng Diyos. At sundin natin. Yun ay magiging mabuting lupa na kung saan tayo lalago. Kung gagayahin natin sa chapter 7, na naging patikas ang ulo nila, pinatay nila sa sistema, hindi tayo maniligtas. Kung mapapasin natin, pareho ang mensahe, pero iba-ibang epekto. Hindi dahil kasalanan niya ng mensahe, pero depende yan sa nakikinig. Paano niya tatanggapin ang salita ng Diyos. So ito po ang ating mensahe sa hapong ito. Sana po ay nakatulong po sa atin.